Yung pinaka-paborito ko doon, ah, yung nagharap-harap kami nila Calvin tsaka nila Angela. Na, kasi nililigawan ko sa store si Angela. Pero later na discover ko na gusto niya pa rin si Calvin. Tapos nahuli ko sila nagkiki. So yung eksena na yon na parang kaibigan ko si Calvin, tapos parang kinonfront ko siya na bakit niya ginawa yun. Tapos parang eksena na parang ito talaga yung buong gap siguro sa amin yun. So yun yung pinaka mahabang parang batuhan namin na parang intense na gustong-gusto. At the same time yung week 12 na naliligaw na ako kay Angel. Sinamahan ko siya sa pag-aaral ng family niya. Tapos ako yung laging parang shoulder to cry on niya. So parang natuwa lang ako na parang biglang tumaas yung character ko bilang third wheel. Kasi before parang siya lagi lang kasama ni Calvin, gano'n. So thankful ako sa mga writers na nag-build sa character ko sa May Labo. How is it working ba with Derek naman? Since, di ba, magkaraban yung role niyo dito? Si Derek, on and off cam, good kami yan. Kasi pagka off cam, wala kami ginawa kundi kumain. Kami yata pinakamatao sa set. Pupunta kami sa basket ni Bea. Uy, quiet! Sa kay Kim, punta kami kay Kim. Hingi kami ng food sa kanya. Kasi sila may dala sila, may mga bahan silang food. Tapos sa work naman namin, okay naman kami kasi parang pagka nakakausap mo yung co-actor mo, is parang kampante ka na sa kanya. So pagka nag-dialogan kayo or nagbato kayo ng linya, wala, parang normal na lang. Parang nandun na lang yung ipapasok mo yung character mo bilang ano ka ba dito, masama ka ba, mapait, or ano na ba yung nangyayari sa character mo. So ganun na lang. Pasok, input na lang ng character. Jack, gano'n naging ka-importante yung role mo rito doon sa last week ng show? Sa last week ng show, yung last 3 weeks, ako na kasi nga yung parang laging kasama ni Angela. So, isa rin ako kasi from the start na parang kami dalawa ni Derek yung nakadiscover kay Angela. So, nung nagalit siya kay, nung nagtampo siya kay Calvin, yung character ni Angela, ako yung isa pang naging option ni Angela na samahan siya para hanapin yung family niya. So, naging important yung character doon kasi parang isa ako sa mga nakakaalam ng buhay ni Angela. Para malaman kung sino yung family niya, saan siya nanggaling. So, ganun siya naging important. Itong medyo last few parts, mag-expect ba kami ng mga action moves mo din? Meron ba? Ito pong last week na to, parang nag-focus sila sa istorya ng family. Parang sila Raymond, si Chano, sila Angelica de la Cruz, may mga, di ba last week pero may mga kidnapan na nagaganap. So nakuha na. So paano iligtas sila, paano silang iligtas sa kay Odessa. Ang labas ko na doon is parang sa late part na. Basta abangan nila. Ang masabi ko na. Madulas. Madulas na. Are you ready ba for more serious roles na sa tingin? Yes, I'm aiming it po. Talagang gusto ko talagang serious actor. Yun po talaga yung gusto. More than anything po. Pero kahit ano naman po ibigay sa iyo, I Sino can do bang it. na-aspire mo maging? Gusto ko po parang sinusunod ko po talaga yung Coco tsaka ni Paolo Abilino. Parang ganun. So kung si Paolo, nag-a-action na nag-drama. Yes, parang ganun. Opo. Lahat yata kami sa gym. Tinanong, anong gusto mo? Parang gusto ko mag-action. Parang. So mga ganun. Lakas kasi makaliyading man, di ba? At balit, itong last few months of the year, do you have any more projects pa ba? Alin po? Projects. Ngayong this coming month po, wala pa po kasi usually naman po pag natapos yung episode, bigyan muna ng chance yung pero as of now, I'm very blessed naman po na parang na-taping pa rin nga po sa unang hearing dito po sa Bubblegum tsaka di okay. So minsan po, may mga guesting din po sa wish ko lang, ganyan, magbahay lang naman. So,
ayun po, so far, hindi naman po ako na... Paano mo na pa-practice or na-enhance yung singing talent mo? Yung singing talent po, siguro madalang na po akong kumanta ngayon eh. Pagka, pwera na lang po kung merong may wall show. Pero, minsan pagka, halimbawa, may sinabi na may mga event ako nakakanta, pinapractice ko ulit siya the day before or a week before the event.